Bakit hindi ninyo i-disqualify iyong nanalong kinatawan sa Marikina City na si Mayor Marcy? I-disqualify nyo daw yun. Si Mayor Marcy. Lubos-lubosin nyo na daw. Yung nanalong mayor sa Marikina, i-DQ nyo na. Lubos-lubosin mo na Comelec, para makaupo si Coco Pimentel. Noong nakaraang halalan, hindi pa nga tayo, fresh na fresh pa sa atin, na kung saan nakitaan talaga ng mga pandaraya, mga kababayan natin. Doon pa lamang, sa mga nangyari, at mayroong nga nag-complain. Eto, may nag-complain nga sa kanya na yung 300 million daw na, alam mo yun, na humingi ng bayad, sino yun? Si Atty. Pisaras ba yun? Oo, sa Bohol, natalong congressman. Oo. Abay, hiningan daw ng 300 million. Kung paano, yung pag tumakbo ka sa Kongreso, mga kababayan natin. Yan, sagutin mo yan. Ang dami na talagang kasalanan nitong si Comelec Chairman Garcia, mga kababayan natin. Yung recount natin, ayan, yung recount. Ayan, ayon dito sa PDP Laban, ayan. PDP Laban calls for manual recount. Wag mong kalimutan yan. Ayan, tuloy na, stress ka. Kasi ang ginagawa mo, pag hindi nga kaalyado ninyo, tinitibag ninyo, kagaya ng Duterte Youth Party List, klarong-klaro na panalo, ilang milyon. Pero dinidisregard ninyo ang pagkapanalo ng Duterte Youth Party List. Binoto ng sambayan ng Pilipino, ng taong bayan. Ayaw nyong paupuin? Ayaw nyong tanggapin? Bakit? Kasi pinupolitika ninyo. Kasi galit kayo, may galit ang gobyerno sa Duterte Youth Party List at nanalo dahil nag-file ng kaso na impeachment dito kay Bongbong Marcos. Iyan ang dahilan kung bakit ginagawa nyong kababuyan na Comelec. Comelec kayo Bakit nyo haharangin? Ganun ba talaga ang gobyerno natin? Bakit nyo haharangin ang isang kandidato na party list na kung saan nanalo? Nanalo naman sa halalan, binoto ng taong bayan, maliwanag pa sikat ng araw. Oo. Ang dami nyo ng kasalanan. Tama nga talaga sa'yo yan na ma-stress ka, makarma ka na siguro. Sabi dito, PDP Laban calls for manual recount. Yun naman, yun po ang panawagan. Nakita natin yun, yung PDP Laban, yung mga dating senators natin na hindi pinalad, nananawagan ng manual recount. Uulitin natin, i-reiterate natin, hindi po ito panawagan na baka sila yung manalo at maupo. Hindi po ganun yun. Ang purpose na itong mga attorney natin, kasi mga abogado yan mga kandidato nating yan ay yung mga senador na hindi tayo nagkaroon ng senador na mga abogado na mapagkatiwalaan, na walang yabang, walang pandaraya. Kaya nananawagan ng for manual recount. Anong purpose? Para hindi na po ito mangyari, Mr. Chairman. Sa susunod pang mga taon, lalong-lalong na, is approaching na po ang 2028 presidential and vice presidential election. Hindi lang po sila ang nag-worry dyan. Hindi lang po yung mga abogado, yung mga PDP Laban na mga former candidate namin bilang PDP Laban Duterte, mga abogado natin dyan. Hindi lang po sila ang nag-worry. Sambayan ng Pilipino. Mga Duterte supporters. Questionably kasi. Ang daming kuro-kuro na bakit ganun ang resulta. Tapos na yon, eto magkaroon ng petisyon. Eto nga, just in, Partido Demokratikong Pilipino PDP Laban files a motion for leave to file a supplemental petition for mandamus urging po ito, kailangan niyo pong aksyonan agad ito. Hindi po pwedeng patagalin ninyo, kasi pag pinapatagal ninyo ito at ilang taon na lang maghalalan na,
Ang gusto namin, sambayan ng Pilipino, mga Duterte supporters, maklaro, kung talaga bang ano ang nangyari sa nakaraang halalan, mga kabayan. Urging the Supreme Court, o sana man lang, no, Supreme Court, no, to compel the Commission on Elections to conduct. Kailangan talaga yan, dapat, no, ipag-pray natin na talaga ma-actionan na po ng Supreme Court yan para masuplak itong COMELEC chairman natin kasi wala na ibang ginagawa talagang tama. Inuuna nila yung mga kalaban ng mga Duterte, mga kaalyado. Klarong panalo, ayaw paupuin. Di ba? Klaro-klaro naman yan. Politika. Urging the Supreme Court to compel the Commission on Elections to conduct a manual recount of senatorial votes amidst allegations of fraud in recently concluded the 2025 midterm elections. The petition was filed by pro-Duterte lawyers. Yun na nga yun sila, no? Sila Attorney Jamie Bundok, ayan. Attorney Israelito Torion. Mga kababayan, no? Kita nyo naman, ang daming problema natin na kinakaharap na hindi na-address pa nitong kasalukuyang yung COMELEC chairman dyan. Ang daming issues, mga kababayan natin. Isa pa, meron pa tayo dito. Ang sabi, kasi nga, kahit sino naman na mga political analyst, no, na mga veteranong mga talagang magagaling diyan sa mga ganyang sitwasyon, na nakitaan talaga na kitang-kita na maling-mali itong mga ginagawa nitong COMELEC chairman na to si Garcia. Nag-react itong si Jason sa mga kabayan. Alam naman natin yan, no? Itong si Sir Jason sa talagang veterano yan, no? Matagal na yan sa politika, no? Matagal din naging broadcaster. Ayan, no? Sabi ni Jason sa ito mga kabayan, sinusuplak na, no? COMELEC, ano kaya at lubos-lubosin nyo na ang inyong abuso sa taong bayan? Hindi na nakapagtimpi itong si Sir Jason sa mga bayan, Bakit hindi ninyo i-disqualify iyong nanalong kinaktawan sa Marikina City na si Mayor Marcy? I-disqualify nyo daw yun. Si Mayor Marcy, lubos-lubosin nyo na daw yung nanalong mayor sa Marikina. I-DQ nyo na. Lubos-lubosin mo na COMELEC, para makaupo si Coco Pimentel bilang congressman kahit talunan. Di ba? Sinampal kayo sa katotohanan kasi mahilig kayo sa disqualification na kung saan tapos na ang eleksyon, nanalo na binoto na ng taong bayan kung sino. Nagsalita ang taong bayan kung sino talaga ang binoto ninyo. Di ba? Bakit sa inyo napakadali lang i-disqualify yung mga ganyang bagay? Pero yung recount, yung manual recount na request, no? Na kung saan dapat malaman natin yan, hindi binabaliwala nyo lang. Samantalang disqualification, ang bilis-bilis. Nanalo agad si Abante. Ay naku, Diyos ko Lord. Tingnan mo talaga itong mga hinayupak, itong mga impacto talaga itong mga buwangan, no? Tapos, isunod na ninyo, EDQ, si Pam Barry4. Ayan. Nakitaan ka na talaga, George Garcia, Mr. Chairman, na talagang hari ka ng disqualification. I-disqualify mo para magamit ang inyong kapangyarihan. Diba? Kasi abogado ka no? Siguro feeling mo untouchable ka na kasi nandyan ka sa poder ng gobyerno ni Marcos. At siya yung bossing mo. Tapos isunod ninyo, i-DQ si Pam Barry4 ng Cebu. At paupuin ninyo ulit ang talunan na si Gwen Garcia bilang gobernador ng Cebu. Diba? Grabe mga kabayan, no? Kita mo yon. Ultimo, no? Dami na kasing palpak, no? Ang dami ng hindi magandang galawan o performance nitong si George Garcia. Ang dami niyang hindi na-address na mga questionable. Pero pagdating sa mga Duterte, mga allied na mga Duterte,
Ang bilis, no? Ang bilis makapag ano. Ha? Ay nako, Duterte Youth Party List pa lamang, no? Grabe, sobrang sakit nun. Nanalo, binoto ng taong bayan. Ilang milyon, pero talagang deadma itong si Comelec, Mr. Chairman, mga kababayan natin. Ha?